sasalubungin ni Kristo sa alapaap. Ngayon, pagkatapos ng unang pagkabuhay, mag-uumpisa yung paghahari nung mga kay Kristo na binuhay at mga buhay na natitira, maghahari sila sa mundo sa 1,000 taon. Magandang araw po sa inyong lahat. Sir JR po ng Usap-Usap University at nagbabalik na naman po tayo sa ating channel mga ka-U3. Kung ikaw po ay visitor, newcomer, tuloy po kayo sa ating channel. At kung kayo naman ay returning viewer natin or returning subscriber, maraming salamat po. Parte po kayo ng more than 128,000 subscribers dito po sa ating U3 community. Sa ating episode ngayon, atin pong papanoorin ng isa sa mga actually matagal na po ito na demand po ng atin po mga viewers. Ito po ay patungkol sa rapture, sa pag-aagaw. Yun po yata yung term po. Ito po ay isa sa mga highly demanded po ng mga videos natin pagkatapos po na mag-release tayo nung isang episode na kung saan may nagtanong na sundalo. Sa ating pong background sa pag-aanalisa, ako po ay dating university debater mula po sa MSU IIT sa loob po ng 3 taon. Ako rin po ay nagdebate sa ABS-CBN News Channel at ako ay member ng isang international public speaking organization, ang Toastmasters International. So ano pang hinihintay natin mga ka-youth? Samahan niyo po ako from start to finish. Let's go. Narito po yung katanungan ko. Sa 2 Pedro 3:11 hanggang 12, saan po ba ito tumutukoy? Kasi po naririnig ko po doon po sa inaatinan ko yung salitang rapture. Sabi po dito sa 2 Pedro, yung pong nabasa ko sa 3:11 hanggang 12, sa rapture mo ba ito tumutukoy o sa final judgment? At ano po ba ang magiging role ng Diyos Ama pagdating na po ng final judgment? Yun lang po at marami pong salamat. Kapatid, unang-una, huwag ka pong magagalit. Sabi nyo kasi doon sa inaatinan ninyo, lumalabas yun sa rapture. Talagang tama po yung sabi ko Merong mga nagtuturo ng mali. Nakakatakot talaga yung ganon. Maliligaw ang isip ng tao. Basahin po natin yung 3:10 hanggang 12 ng 2 Pedro. Datapwat darating ang araw ng Panginoon na gaya ng magnanakaw, na ang sangkalangitan sa araw na iyan ay mapaparam na kasabay ng malaking ugong, at ang mga bagay sa langit ay mapupugnaw sa matinding init, at ang lupa at ang mga gawang nasa lupa ay pawang masusunog. Yamang ang lahat ng mga bagay na ito ay mapupugnaw ng ganito. Ano ngang anyo ng mga pagkatao ang nararapat sa inyo sa banal na pamumuhay at pagkamaawain, na ating hinihintay at pinakananasa ang pagdating ng kaarawan ng Diyos, na dahil dito'y ang sangkalangitan na nagniningas ay mapupugnaw, at ang mga bagay sa langit ay matutunaw sa matinding init. Kapatid, pagbalik ni Kristo, hindi naman siya magpapakita agad Akala nila pag nagpakita siya, pagbalik niya, magpapakita siya. Hindi po. Pagbalik niya, meron siyang pagbalik na sinasabi na hindi naman siya pupunta sa lupa. Bababa lang siya sa langit, susunduin niya yung maliligtas. Yun yung rapture na sinasabi ng ibang iglesia. Unang Tesalonica 4:16. Sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit, na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel, at may pakakak ng Diyos, at ang nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na mag-uli. Kung magkagayon, tayong nangabubuhay na nangatitira ay aagawing kasama nila sa mga alapaap, upang salubungin ang Panginoon sa hangin, at sa ganito'y sa Panginoon tayo magpakailanman. Ayon. Yung namatay kay Kristo, bubuhayin yon. Tapos yung mga buhay na natitira, kasama yung mga binuhay sa patay, aagawin, sasalubungin sa alapaap. Yun po yung rapture na sinasabi. Kasi sa Ingles, ang pagkasabi doon,
the catching up shall be caught up in the air. So hindi po bababa sa lupa si Kristo, kundi magsasalubong doon sa alapaap. Yung inagaw o yung nirapture at si Kristo magsasalubong doon, hindi siya bababa rito. Hindi pa siya papakita noon. Meron pang ibang pagpapakitang sinasabi sa Biblia. Ngayon, pagka nabuhay na uli yung mga nabuhay sa unang pagkabuhay na maguli, ano po ang kasunod? 24 hanggang 5 ng Apokalipsis. At nakakita ako ng mga luklukan, at may mga nagsisiluklok sa mga ito. Sila'y pinagkalooban ng paghatol. At nakita ko ang mga kaluluwa ng mga pinugutan ng ulo dahil sa patotoo ni Jesus at dahil sa salita ng Diyos, at ang mga hindi sumamba sa hayop o sa kanyang larawan man, at hindi tumanggap ng tanda sa kanilang noo at sa kanilang kamay, at sila'y nangabuhay at nagsipagharing kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. Pagkatapos po nung pagkabuhay na nung mga kay Kristo, maghahari sila sa loob ng 1,000 taon pa. E di hindi pa mawawasak ang lupa. O katunayan, kung itutuloy natin sa 5 Luz. Ang mga iba sa mga patay ay hindi nangabuhay hanggang sa naganap ang 1,000 taon. Ito ang unang pagkabuhay na maguli. Ang unang pagkabuhay na maguli, yung sinasabi ni Pablo na gagawin yung rapture, aagawin. Yung namatay kay Kristo, unang mabubuhay na maguli. Pagkaraan pala nung unang pagkabuhay na maguli, may 1,000 taon pang mangyayari. Merong susunod pang pagkabuhay. Pagkaraan ng 1,000 taon. Ano mangyayari sa 1,000 taon? Maghahari kayong mga namatay kay Kristo na yon, yung mga pinugutan ng ulo dahil kay Kristo, sumunod sa salita ng Diyos, binuhay sila, tapos naghari sila kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. Kaya ganito po ang conjugation, kapatid na Juliana. Halimbawa, bukas po dumating ang pag-agaw o yung rapture. Mhm. Mula bukas, magbibilang ng 1,000 taon bago pa mabubuhay yung mga susunod na mabubuhay na mga patay. Ganun po. Pagkatapos po noong 1,000 taon, meron pang kaunting panahong nalalabi ang mundo. Hindi 1,000 taon tapos na agad, kundi ang sabi doon sa 20 ng Apokalipsis, versikulo 3. This discussion, now this is more detailed kumpara po sa papyo po ng mga sagot ni Brother Eli. Kung maalala niyo po kasi, meron po tayong video reaction po dati. Na-mention po ito ni Brother Eli, yung may nagtanong nga po na sundalo na Iglesia ni Cristo member. And then, this was also discussed sa iba nating video reactions patungkol po sa end of the world. At related din po ito patungkol sa mga discussions natin kung magugunaw ba ang mundo o hindi. Kung saan meron pong pagkukumpara si Brother Eli sa paniniwala po ng mga Jehovah's Witnesses na ang mundo na ito, it will still be the same earth. Yan po ang naalala ko sa mga end of days po na discussion. Pero ito, sinasabi po ni Brother Eli, so far sa naintindihan ko po, kapag nangyari yung pag-aagaw, yung rapture nga po, sa term ng mga born again, sa mga term ng protestante, yun po kinokonsidera na first na pagkabuhay na maguli. Pagkatapos daw po nun ay merong 1,000 years na pag-reign, pag-rule ng mga martir, ng mga nangamatay kay Kristo. And sa pagkakaintindi ko po, mga ka-U3, after ng 1,000 years, meron pang short time after ng 1,000 years na merong another na naman na pagkabuhay. So far, makikita natin una at pangalawa. And in between, merong mahabang panahon na gap between the first na pagkabuhay na mangguli at yung second time na naman po. At siya'y ibinulid sa kalaliman at sinarhan, at tinatakan ito sa ibabaw niya, upang huwag nang magdaya sa mga bansa, hanggang sa maganap ang 1,000 taon. Pagkatapos nito,
ay kailangang siya'y pawalang kaunting panahon. Tamo kapatid, yung palang 1,000 taon na maghahari yung mga nabuhay kay Kristo, yung pala 1,000 taon namang nakakulong si Satanas. Mabuti kung babasahin natin sa 1, kulang-kulang maglagay ng... At nakita ko ang isang anghel na nananaog mula sa langit na may susi ng kalaliman at isang malaking tanikala sa kaniyang kamay. At sinunggaban niya ang dragon, ang matandang ahas na siyang Diablo at Satanas, at ginapos na 1,000 taon. At siya'y ibinulid sa kalaliman at sinarhan, at tinatakan ito sa ibabaw niya, upang huwag nang magdaya sa mga bansa hanggang sa maganap ang 1,000 taon. Pagkatapos nito ay kailangang siya'y pawalang kaunting panahon. Kaya yun po kapatid, yung sinasabi nyo rapture, yun yung pagkabuhay na mag-uli na unang pagkabuhay. Ang bubuhayin nyo namatay kay Kristo. Yun namang dadat ng buhay, aagawing kasama nung binuhay. Sasalubong sa kay Kristo, sasalubungin ni Kristo sa alapaap. Ngayon, pagkatapos nung unang pagkabuhay, mag-uumpisa yung paghahari nung mga kay Kristo na binuhay at mga buhay na natitira, maghahari sila sa mundo sa 1,000 taon. Doon sa 1,000 taon na yon, nakakulong naman si Satanas. Pagkaraan ng 1,000 taon, mabubuhay uli yung ibang patay. At pagkaraan sa 1,000 taon, pawawalan si Satanas doon sa kanyang pagkakakulong na 1,000 taon. Dadayain niya ngayon ng mga bansa. Pagka kilalagan na siya sa bilangguan, dadayain niya mga bansa. Basahin natin uli yung 27 at saka natin ituloy kapatid na Daniel. At kung maganap na ang 1,000 taon, si Satanas ay kakalagan sa kanyang bilangguan at lalabas upang dumaya sa mga bansa na nasa 4 na sulok ng lupa, sa Gog at sa Magog, upang tipunin sila sa pagbabaka, na ang bilang nila ay gaya ng buhangin sa dagat. At nangagsipanhik sila sa kalaparan ng lupa, at kinubkob ang kampamento ng mga banal at ang bayang iniibig, at bumaba ang apoy mula sa langit at sila'y nasupok. At ang Diablo na dumaya sa kanila ay ibinulid sa dagat-dagatang apoy at asupre na kinaroroonan din naman ng hayop at ng bulaang propeta, at sila'y pahihirapan araw at gabi magpakailan-kailanman. At nakita ko ang isang malaking luklukang maputi, at ang nakalukluk doon na sa kaniyang harapan, ang lupa at ang langit ay tumakas, at walang nasumpungang kalalagyan nila. At nakita ko ang mga patay, malalaki at maliliit, na nakakatayo sa harapan ng luklukan, at nangabuksan ang mga aklat, at nabuksan ang ibang aklat, na siyang aklat ng buhay. At ang mga patay ay hinatulan ayon sa mga bagay na nasusulat sa mga aklat, ayon sa kanilang mga gawa. Napakaliwanag kapatid na Juliana, po? Pagkaraan po ng 1,000 taon na nakakulong si Satanas, papawalan siya. Pagkaraan ng 1,000 taon, bubuhayin yung ibang sa mga patay. Ang mga tao noon buhay na lahat, marami na. Wala nang hindi buhay. Bubuhayin na lahat Tapos, dadayain ni Satanas yung mga tao. Yung mga kasama niyang sasama sa kanya na madadaya niya, uulan ngayon ng apoy sa langit. Pagkalulusob na sila sa bayang banal, yun yung tinatawag na
gera ng Armahedon paglalaban ng masama at mabuti. Lulusobin nila yung kampamento ng mga banal. Uulan ngayon ng apoy sa langit. Ibubulid sila ngayon sa dagat-dagatang apoy. Pagkatapos, yung diablo na dumaya sa kanila ay ibubulid din sa dagat-dagatang apoy. Then nakabulid na sila. Tapos, ang susunod, sabi ni Juan, nakakita ako ng luklukang maputi, a great white throne. Ang nakaluklok doon, sa harapan niya, tumakas ang langit at lupa at wala nang nasumpong ang kalalagyan nila. Ibig sabihin, yun na yung end ng langit at lupa. Mawawala na yung langit at lupa. Yun po yung sinasabi ni Pedro sa 3 Gs. Ano sabi niya dun sa 3 Gs? Darating ang araw ng Panginoon gaya ng magnanakaw na ang sangkalangitan sa araw na yan mapaparam na kasabay ng malaking ugong. Ang mga bagay sa langit mapupugnaw sa matinding init. Ang lupa't ang gawang nasa lupa ay pawang masusunog. Yan na po yan. Pagka nasunog na yung lupa't langit, mababantad ngayon, marireveal yung Great White Throne. Alam mo po kasi kapatid, ganito dapat nating i-consider. Okay, before we continue, I find it interesting mga ka-U3 na ang gamit na salita sa pag-destroy ng kalangitan at ng kalupaan, ang ginagamit na language is apoy. And interestingly, dagat-dagatang apoy din ang final destination. Pagkatapos nga na sila ay ibulid, si Satanas na matandang ahas, di ba po? And I believe also described as a dragon, kasama ng mga bulaang propeta. So I just can't picture out yung magaganap na parang labanan, dahil maraming sasama at marami dong madadaya si Satanas. Pero sa battle nga po ng Armageddon, ang nakikita ko po to be a lopsided battle, lopsided battle, dahil ang aking pagkakaintindi ay uulanin sila ng apoy, babagsak yung apoy and then they'll be thrown sa dagat-dagatang apoy. So yun po ang pagkakaintindi ko so far mga ka-youth. This is really quite technical at sa mga members po ng MCGI o sa iba pong mga theologians po natin na atin pong mga ka-U3, maybe you can expound more on what will happen dahil hindi naman po ako maalam po rito pero I'm really enjoying it so far. Kapatid na Juliana, habang ang lupa ay naririto, hindi natin makikita ang langit, yung langit ng Diyos. 3 po kasi ang langit kapatid. Ewan ko lang kung naituro na sa inyong relihiyon. Meron pong 3 langit sa 2 Korinto 12:2. Nakikilala ko ang isang tao kay Kristo na mayroon ng 14 na taon. Maging sa katawan ay 1 ko, o maging sa labas ng katawan ay 1 ko. Diyos ang nakaalam na inagaw hanggang sa 3 langit. Meron pong tinatawag sa Biblia, 3 langit. Ano po yung 3 langit? Basahin natin sa 4. Na kung paanong siya'y inagaw sa paraiso at nakarinig ng mga salitang di masayod na hindi nararapat salitain ng tao. Yung po palang 3 langit, yun yung paraiso. Yun yung kaharian ni Kristo. Kaharian ng Diyos. Pero yung langit na una, 2, maaalis po yan para ma-reveal yung luklukan ng Diyos, yung Great White Throne. Kasi ganito, kapatid na Juliana, kung i-consider mo, halimbawa, nandito ka sa South America, andito ako ngayon halimbawa, araw ngayon, di ba? Dito sa amin, araw, dyan sa inyo, gabi. Pagka araw, nakikita ko halimbawa rito sa horizon, halimbawa dumating si Kristo, makikita ko sa horizon si Kristo. Sa kabila, kayo hindi nyo makikita kasi parang bilog ang mundo kasi, yung kalahati, hindi makikita yung nandun sa kalahati. Kaya kailangan mawala ang langit at ang lupa, mawala, maklear, para mahayag yung Great White Throne. Ngayon, nung makawala na si Satanas, inaway niya yung kampamento ng mga banal, yung kanyang mga
nadaya kasama niya. Uulan ng apoy ngayon, susupukin sila, dadalhin sila sa dagat-dagatang apoy. Mawawala na ngayon yung langit at saka yung lupa. Ano? Pagkatapos, ang mangyayari, mahahayag ngayon yung luklukan ng Diyos, yung paghukuman ng Diyos. Doon ngayon, yung lahat ng mga patay na nabuhay sa yung pagkabuhay na kasunod nung yung second pagkabuhay, diba, 1,000 taon uli. Unang pagkabuhay, tapos 1,000 taon, mabubuhay naman yung mga patay na iba. Doon ngayon, yung mga patay na yun, nakita ni Juan, nakita ko ang mga patay, malalaki, maliliit, nakatayo sa harapan ng luklukan, nabuksan ng mga aklat, nabuksan ng ibang aklat, na siyang aklat ng buhay. At ang mga patay ay hinatulan ayon sa mga bagay na nasusulat sa mga aklat, ayon sa kanilang mga gawa. So, ang lalabas po, yan judgment po ang last judgment. Kasi pagkatapos niyan, lahat ng mga masasama, dadalhin na doon sa dagat-dagatang apoy. Okay. So just to clarify, ang mga masasama, di ba po may sasama sa Diablo? Dahil pagkatapos ng 1,000 years, merong maiksing panahon na kung saan ang Diablo ay pakakawalan sa kanyang bilangguan. At ang dami daw po ng sasama sa kanya is parang mga buhangin, ano po. So marami. So ibig sabihin, sa aking pagkakaintindi, yung sumama sa parang gera, ano po, uulanin ng apoy at mabubulid sa dagat-dagatang apoy. And yung mga natira, they will be judged. So yun po yung pagkakaintindi ko. Ano. So ibig sabihin, pagkatapos ng judgment, meron pang mga tao, maliit man o malaki, sabi nga po na nasa harapan ng luklukan, yung mga nabibigyan ng judgment naman, kung positive, my understanding is papasok sila sa paraiso at ang hindi naman is additionally mahuhulog sa impyerno. Yun po yung pagkakaintindi ko. Sana po ay mas maliwanagan pa natin ito mga ka-U3. And please correct me if mali po yung aking pagkakaintindi. Yun po yung sinasabi sa 2 Pedro. Magaganap yan sa last judgment. Kung kailan ang langit pati lupa mawawala. Hindi po yan yung rapture. Kasi magaganap yan after 1,000 years pa eh. Eh yung rapture, yung sinasabing rapture, yung pag-agaw ng mga kay Kristo, pagkaraan nun, 1,000 taon pa eh. Maghahari pa sila ng 1,000 taon. Tapos, ang mangyayari, pagkaraan 1,000 taon, saka lang magaganap na mahayag yung luklukan ng paghatol ng Diyos. Ngayon, kapatid, ang isa sa tanong mo, ano pa ang magiging role ng Diyos Ama pagdating ng final judgment? Alam mo, kapatid, ganito yon. Si Kristo ay andun sa judgment seat ng Diyos eh. No? Mamamagitan si Kristo ron. Mamamagitan siya. Yun yung sinasabi niya sa Mateo na ang magkaila sa akin sa harap ng mga tao, ipagkakaila ko rin naman siya sa harapan ng aking Ama pagdating ng paghuhukom. Ayun. Pero ang tumanggap sa kanya, ang magpahayag sa kanya, ay ipipresenta naman niya sa Ama sa araw ng paghuhukom. Dalawa ang mangyayari ron sa araw ng paghuhukom. May magtatamo ng tagumpay, meron namang mapapahiya. Ang mga mapapahiya, yung hindi tatanggapin ni Kristo. Kumbaga si Kristo, taga-presenta sa Ama. Yun ang araw ng paghuhukom. Siya magpipresenta nung maliligtas, siya rin ang magpipresenta nung mga nagsigawa ng masama. Ayun. Basahin natin ang 10:33 ng Mateo. Natapwat, sino mang sa akin magkaila sa harap ng mga tao, ay ikakaila ko naman siya sa harap ng aking Ama na nasa langit. Merong araw na darating na pag ipinagkaila mo si Kristo, ayaw mo siyang tanggapin. Sa harap ng Ama, ikaw naman ang ikakaila niya. Pakinggan nyo
sa 7:22 ng Mateo. Marami ang mga nagsasabi sa akin sa araw na yaon, Panginoon, Panginoon, di baga nagsipanghula kami sa iyong pangalan, at sa pangalan mo'y nagpalayas kami ng mga demonyo, at sa pangalan mo'y nagsigawa kami ng maraming gawang makapangyarihan? At kung magkagayoy, ipahahayag ko sa kanila, kailan may hindi ko kayo nangakilala, magsilayo kayo sa akin, kayong manggagawa ng katampalasanan. Noon, magsilayo kayo sa akin. Sa araw na yon, sa araw ng final judgment, kayong manggagawa ng katampalasanan. Ba't niya pinalalayo? Saan niya pinapapunta? Sa Mateo 25:41. Kung magkagayoy, sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, magsilayo kayo sa akin, kayong mga sinumpa at pasaapoy na walang hanggan na inihanda sa dyablo at sa kanyang mga anghel. Yon, lumayo kayo sa akin. Ano ibig sabihin nun? Pumunta kayo sa apoy na walang hanggan. Yun po, kapatid. Kaya sa final judgment, magkasama ang Ama saka si Kristo. Ipinipresenta ni Kristo sa Ama yung mga kumilala sa Kanya, itinataboy naman niya sa harapan ng Ama para pumunta sa dagat-dagatang apoy yung mga hindi kumilala sa Kanya. Meron pa po kayong duda ron, kapatid na Juliana? Ngayon ko po naunawaan na ang ating Panginoon Kristo pala ang magpipresenta. Bali po, ang mangyayari po pala sa final judgment, yung Ama ang hahatol po ba? Opo. Alam nyo, ang Diyos po kasi, ang Ama may final say. Meron siyang final say. O yung kumbaga siya ang Korte Suprema 15:24 ng unang Korinto. And my understanding, mga ka-Youthy, is Jesus sits at the right side of the throne, kung di po ako nagkakamali. So yun nga po, may taga-presenta, meron taga-pamagitan, yun nga po si Jesus Christ. At yung magbibigay ng kanyang verdict is yung Diyos Ama nga po. Pakinggan mo, kapatid. Kung magkagayoy, darating ang wakas, pagka ibibigay na niya ang kaharian sa Diyos, sa makatuwid bagay sa Ama. Pagkalilipulin na niya ang lahat ng paghahari at lahat ng kapamahalaan at kapangyarihan. Sapagkat kinakailangang siya'y maghari hanggang mailagay niya sa ilalim ng kanyang mga talampakan ang lahat niyang mga kaaway. Ang kahuli-hulihang kaaway na lilipulin ay ang kamatayan. Sapagkat kanyang pinasuko ang lahat ng mga bagay sa ilalim ng kanyang paa. Datapwat kung sinasabi, ang lahat ng mga bagay ay pinasuko, ay maliwanag na itinangi iyaong nagpasuko ng lahat ng mga bagay sa kanya. At kung ang lahat ng mga bagay ay mapasuko na sa kanya, kung magkagayoy, ang anak rin ay pasusukuin naman sa nagpasuko ng lahat ng mga bagay sa Kanya, upang ang Diyos ay maging lahat sa lahat. Kapatid na Juliana, gusto ko po pakinggan mo itong talatang ito, no? Kung ang lahat ng mga bagay ay mapasuko na sa Kanya, kung magkagayon, ang anak rin ay pasusukuin naman sa nagpasuko ng lahat ng bagay sa Kanya upang ang Diyos ay maging lahat sa lahat. Maliwanag na pati ang anak submissive sa Ama doon sa panahon na yon ng final judgment. Kaya ang final judge ay ang Diyos. Kapatid, siya ang final judge na magdidesisyon sa lahat. Pwede siyang maawa, pwede siyang magpatawad. Mismo sa Judgment Day, 2:13 ng Santiago. Sapagkat ang paghuhukom ay walang awa doon sa hindi nagpakita ng awa. Ang awa ay lumuluwalhati laban sa paghuhukom.
maliwanag na maliwanag sa paghuhukom, gagamit ang Diyos ng awa. Ang paghuhukom, walang awa. Doon sa hindi nagpakita ng awa. Pero kung sa isang panahon ng buhay mo, nakita ng Diyos na naging maawain ka, ang awa ng Diyos lumuluwalhati sa paghuhukom. Ibig sabihin, kung naawa ka, pwedeng gumamit ang Diyos ng awa sa'yo, ayun, maaari kang makaligtas sa araw ng paghuhukom. Naintindihan mo po, kapatid na Juliana? Maraming salamat po, Brother Eddie. Tunay nga po na ipinahayag ng Diyos yung tunay na pag-unawa sa gabi ito. Glory to God po. Praise God. Salamat sa Diyos, kapatid. Ayan, dyan po natatapos mga kayuting ating episode ngayon. And well, I have to say, very technical. Ayan. At ito nga po ay ating ginawa bilang tugon po sa isa sa mga pinaka-lumang request na po ninyo. At nilagay nga po natin sa ating episode ngayon. Ito po yung patungkol sa rapture, patungkol po sa final judgment. So marami mga new learnings, very technical, na kung saan sa unang nga pong pagkakataon, yung tinatawag po natin na pag-aagaw, ang pagkakaintindi ko po ay talagang maaangat at sila po ay aagawin sa ere. Yun po ang unang pagkabuhay na maguli. At pagkatapos daw po nun, the way I understand it is merong 1,000 years po na reign ng mga sa Diyos. Yung mga naging martir, yung mga pinugutan ng ulo, yung mga sumunod sa Diyos. At pagkatapos nun, after 1,000 years, makakalaya ang Diablo sa kanyang pagkakabilanggo at siya ay makakakuha ng iba pang mga, kumbaga, mga kanyang kabarkada. Marami siyang madadaya at ang dami raw nga po nito ay parang buhangin nga po. Pagkatapos niyan ay magkakaroon ng gyera, isang malaking pakikipaglaban. Ang tawag po nun ay Armageddon nga po. Pero in the end, what will happen is wala naman silang laban eh. Walang laban kasi uulanin sila ng apoy at sila ay mabubulid sa dagat-dagatang apoy. At very interesting sa akin na kasama ron sa sitas mismo na nasabi nga po kanina, kasama ng mga bulaang propeta. Ayan. So sila ay nasa impyerno na at doon sa Great White Throne, may mga tao, malaki, maliit, dun po sa harapan po ng luklukan ng Diyos. At sa right-hand side ng throne is si Jesus na kung saan siya ang nagpepresenta at nagsisilbing tagapamagitan. And siya yung magsasabi if He denies you or not. In fact, what is interesting there na na-mention ni Brother Eli, sino yung mga tumanggap at nagpahayag? Sila yung mabibigyan ng, kumbaga, positive judgment, favorable judgment. At syempre, yung mga mabibigyan naman po ng, kumbaga, yung mapapahiya, mabibigyan ng negative judgment. My understanding is itatapon sila sa impyerno, tama po ba? And I also notice yung ating phrase po na suko, yung pagsuko, kabilang na po si Jesucristo is dalawa sa English, yung act ng surrender, di ba po, at submission. Ang ganda nung pagkaka-phrase dito. So, it shows the dominion of God, His authority over everyone, over everything. So, yun po ang isa sa mga learnings po natin. At liban po doon syempre, at na-discuss na rin to ni Brother Eli dati sa ibang video reactions natin, na meron daw pong tatlong langit. So, sa third heaven, ito nga po yung paraiso, ito yung kaharian ng Diyos. Yung second naman, ito yung maaalis para ma-reveal ang third heaven. Okay? And my understanding, yung first heaven, although it was not mentioned, my understanding is ang ordinary po ba na alapaap na nakikita po natin. So, sana po ay matulungan niyo po kaming ma-explain pa po kung meron po akong pagkakamali sa aking interpretasyon. Ako ay syempre po, isa lamang pong video reactor na hindi kaanib ng MCGI. So, please comment below mga kayuti para na rin po mas maliwanagan pa yung ating mga viewers patungkol po sa napakagandang video episode na ito. And what can you say about this episode mga kayuti? You know what to do if you like our episode today. You can click subscribe kung kayo po ay hindi pa po subscribe. And also, you can watch this video here at you can also watch some of these videos po sa ating pong playlist. And as always, I appreciate your support. Please click thumbs up mga kayuti. Share this link to your friends sa Messenger, sa Facebook. That's totoo lamang po. Hindi na po tayo pinapaboran ng YouTube algorithm dahil nga po malamang sa malamang may mga nagre-report po sa atin. Pero nandito pa rin naman po tayo. Maraming salamat po and I'll see you guys next time. Peace. Bye-bye.